10 bawal gawin sa tenga natin na ginagawa ng karamihan. Dati ginagawa ko rin to. So, tandaan nyo to ha. Either bawal or iiwasan. Number 1, paggamit ng cotton buds. Yan talaga sinasabi ng mga ENT doctors. Bawal na bawal gumamit ng cotton buds sa tenga. Kasi nga, konti lang yan, no? Konting pasok mo lang yan, mabubutas na ang eardrum. Mga ganyan lang kalayo yan eh. Mga ganyan lang kalayo. Pag napasok nyo ng medyo malalim, mabilis mabutas. Actually, ang kawawa dito yung mga bata, yung nanay hindi marunong, dinudukot. Pag nabutas ang eardrum, malaki ang butas, pwedeng hindi maghilom. Pag hindi naghilom, kawawa yung bata. Lagi nalang bingi, may luga, baka mag-infection pa sa utak. Kasi manggigigil ka eh, 'di ba? Kung gusto mo mag-cotton buds sa babae siguro sa makeup at sa labas lang ng tenga. Kaya lang pag nilagay mo sa labas, manggigigil ka eh, papasok na papasok. Bukod sa pagbutas ng eardrum, matutulak mo din yung earwax. Meron tayong earwax, kanya-kanyang earwax, yung tutuli, merong kulay white, may kulay yellow, may kulay parang orange. Pero itong earwax, normally kusang lalabas. Kaya ayaw natin tinutulak sa loob at magbabara. So, bawal po yan. Delikado. Manggigigil ka. Number 2, ito wala to sa mga libro. Pero, nakausap ko rin mga ibang ENT doctor, yung pag-tusok-tusok ng tenga, lalo na kung maliit ang daliri mo, parang hindi rin maganda eh. Ayan o. Kasi, syempre, may mga dumi-dumi sa labas, may mga bakterya. Pag lagi mo pinupok, pwede pumasok ang dumi. 'Di ba? Nababarahan mo siya, imbis na lalabas yung tutuli, papasok siya na papasok, ganun ka ng ganun, kalikot. May scratch mo, masusugat mo pa, lalo kung mahaba ang kuko mo. 'Di ba? So, mas maganda, wag na lang, dito na lang. Hayaan na lang tumulo yung tutuli, tapos kung talagang makati o punas na lang sa labas ng tuwalya. Diba? Pagligo, dito lang sa tenga, wag sa loob. Don't poke your ears. Number 3, gawain na maraming Pinoy kung ano nilalagay, hindi lang cotton buds. Toothpick, paper clip, minsan may ganito pa, kung ano nilalagay. Mga bata, minsan yung mga kung ano nung bilog-bilog, mga rosary beads nilalagay sa tenga, nilalagay sa ilong. Kita nyo, pwede siya magsugat. Pag nagsugat yan, parang swimmer's ear yan, otitis externa, kita nyo, mag-i-infection. Pwede bacterial infection, fungal infection, kakadut-dut sa loob, delikado. Ha? Napakahalaga. So yan ang number 3, bawal. Number 4, paggamit ng earbuds or earphone. Hindi naman talaga to bawal, pero dapat malinis ang earbuds mo. Hindi rin pwede mag-sharing. Kung yung isa may tutuli, tapos madumi pa, mabasa-basa, bibigay sa'yo. Diba? Tsaka pag pinalag mo yan, matatrap mo rin yung earwax. Ayan, no? Kaya, pwede ka lang mag-earplug. Siguro kung magsuswimming ka, maingay masyado, pwede. Pero ito, tsaka yung noise din, pag sobra lakas, hindi maganda. Pag nakikinig ng music yung anak nyo, dapat hindi mo naririnig ang music niya. Kung nandito ka nakaupo, naka-earbuds siya, naririnig mo music niya, sobrang lakas na yon. Nakakabingi na yan. Yan ang uso ngayon sa bata, lagi ganyan. Bukod sa earbuds, alam nyo ano delikado? Nakamamatay ito. Sabi mo, Doc, paano nakakamatay? Marami nang namatay sa earbuds. Ayan headphone, earbuds, ang rami nang namatay. Usually, nababangga ng train, patay. Nababangga ng kotse, nagwa-warning, bumubusina, hindi naririnig. Kadalasan bata, teenager. Ito sa Pilipinas to. Okay, sa Pilipinas, isang batang babae, 17 years old, sa isang barangay. Ayan, patay. Yung ulo niya. Natamaan siya ng train. Bakit? Kasi busina ng busina yung train. Hindi niya marinig ang lakas ng sound. Bangga tuloy. Diba? So, delikado to. Talagang worldwide. Kaya kung makikinig kayo, isa lang. Laging ganun.
Isa lang lagyan mo, yung isa naririnig mo pa. Actually, sa stethoscope, ganun din ako. Isa lang nakalagay. Para yung isa naririnig ko yung puso o yung baga. Yung isa pinapakinggan ko sinasabi ng pasyente. So, isa lang nilalagay ko. Number 5, mag-ingat sa sobrang ingay. Okay? Anong ingay? Siyempre, baril, maingay. Airplane, maingay. Vacuum cleaner, blender. Pero, kahit mga kotse lang, mga motorcycle, mga MRT, LRT, maingay na yan. Okay? Yung maingay na boses, katabi ka ng highway, pag-expose ka sa 3 hours, 4 hours ka expose, tumataas yung risk ng heart attack. Pag sobrang ingay, nai-stress yung katawan. Lalo na kung yung lugar mo nga, may train, may kotse, may airplane, may stress. Okay? Maingay na concert, maingay na sinihan, maingay na earphone, pwedeng makasira ng tenga, makastress sa puso. Number 6, ear injury. May mga sports, boxing, o yung may kaaway, yung pinapalong ganito sa ulo, delikado po yun, dudugo ang tenga, mapaperforate. Tingnan niyo mga MMA fighters. Lahat sila, cauliflower ear, putok-putok ang tenga nila, kakasuntok yan, So, pati eardrum, dudugo din po yan sa lakas ng pressure. Number 7, dapat pag-ingatan to sa swimming, pati sa diving. Yan. Swimming, may swimmer's ear. Dapat malinis ang swimming pool. Hindi magsuswimming sa Manila Bay, sa madumi, di ba? Yung iba doon, baka umiihi pa doon, di ba? Swimming in contaminated water, pwede ka mag-swimmer's ear. Magi-infection, Yan, Yan. So, may skin disease, hindi rin maganda. Baka malunok mo pa yung maduming tubig. So, swimmer's ear, kailangan malinis lang. Sa mga swimmer, meron sila talagang takip dito at meron silang parang earplugs para hindi pasukin ng tubig ang tenga nila. Sa diving, mas maingat pa kasi nga mataas ang pressure sa baba. Ayan, Lalo na pag descend nila, marami sa diver nabubutas yung tenga. Meron silang technique para mag-equalize yung pressure sa baba tapos pag-akyat nila. So, ginagawa nila, pinipinch yung nose pero binoblow gently. Dahan-dahan. Pero, ito po, pang divers lang to. Paalam nyo muna sa doktor nyo. Kasi marami nagkakaroon ng injury sa tenga. Merong mga equipment na bibili na pang earplugs na bagay pang diving. Number 8, sa airplane. Yan. May isang pag-aaral sa airplane na yung mga flight attendant, parang 10 to 20% butas ang tenga. Yes. Lalo na may sipon ka. May sipon ka. Actually, pag may sipon, bawal nga mag-fly ng airplane. Kasi barado yung ilong mo Hindi makaka-equalize ng pressure yung tenga. Kasi connected ang tenga pati ilong connected yan So, pag may sipon ka, hindi mag-equalize. So, pa nasa airplane, dapat chewing gum ng chewing gum. Yung paakyat ng airplane, tsaka yung pagbaba. Mas delikado yung pagbaba. Marami na pe-pressure. Hindi, na-pressure yung tenga. Hindi lang sa airplane pag-akyat sa Baguio, pag-akyat sa mataas na lugar, Tagaytay, o minsan pag elevator, 20 floors, 30 floors, minsan magpa-pop din yan Kailangan lulunok ka o mag-chewing gum ka. Okay? Ingat din. Number 9, ear candling. Okay, itong ear candling, lumang panahon, 1,000, 2,000 years ago, ginagamit yan, pangtanggal ng tutuli. Pero syempre ngayon, hindi na ganun ka-safe. Mas safe sa ENT na lang tayo magpapalinis ng tutuli kaysa ear candling. Anong side effects? Possible, pumasok yung earwax, mabutas yung eardrum, magka-infection, hearing loss, kasi nga may wax na papasok. Number 10, ito, Doc Lisa, para sa'yo. Bawal mag-blow ng sipon ng malakas. Okay? Pwede mabutas ang eardrum, ear infection, aakyat yung infection, nosebleed sa lakas ng singa, o pwede ka mag-nosebleed, at merong iba yung mata nagbabulge, kakaubo, kakasinga, meron yung esophageal rupture, at meron kakasinga
nagkakaroon ng bleed sa utak sa lakas ng pressure. So, ingat, dahan-dahan sa singa. Huwag yung sobrang lakas. Pati sa pag-ubo, pag-hatching, dapat medyo controlled lang. Huwag sobra-sobra. Okay, yan ang mga tips natin. 10 bagay na dapat ingatan. Ano yung mga sintomas na magpapacheck na tayo sa doktor? Masakit na ang tenga, may discharge na. Like ako, nagpacheck ako, barado na, may tutulin na, may infection na, may swelling na, may kakaibang lumalabas, may amoy na lumalabas na tutuli. Paano malalaman na butas yung eardrum? Pag butas eardrum, may lumalabas na discharge talaga yan. Tsaka mas bingi siya, ear pain. Pag ang infection sa labas lang ng tenga, pag inikot mo to masakit eh. Otitis externa yon. Pag ginalaw mo to masakit, nasa labas lang. Keep ears healthy, wag loud noise, okay? Wag maglagay ng kung ano, cotton buds, check up sa tenga. ENT lang magtatanggal ng tutuli. Wag nyo na subukan. Wag na tayo magtipid kasi pag nabutas yung eardrum, baka operahan pa. Mas mahal yung opera. Mas delikado pa. Dagdag ko lang, problema ko lagi, barado tenga, minsan may sipon. Allergic rhinitis. Yan ang tinatawag na allergy-related ear pain. May ganyan yan. So, yan yung sa akin, may pressure, may congestion, parang may sinus. Minsan, may lumalabas na discharge, nabibingi, nag-i-infection sa tenga. Home remedy sa allergy. Very common to, di ba? So, hanapin yung allergy, magpapa-allergy test ako. Dust, baka sa hayop, sa pets, baka sa halaman, sa pollen, kung ano mang saan allergy. May gamot, antihistamine, mga loratadine, claritin, bilastine. Pwede yan, pero usually may ininom ako 3 months, 4 months. Okay, pero mahirap naman tuloy-tuloy. Nasal spray, ito lagi ko ginagamit. Wala po tayo in-advertise, dami ko binili nito. Sodium chloride lang to, asin at tubig. So, ganito lang siya, in-spray niyo siya, and nalagay dito. Masarap to. Kasi, bakit? Pag dry ang ilong, magdudugo. May tendency. So, paano malalaman na dry ang ilong mo? Pag dry ang labi mo, dry din ang ilong mo. So, pag dry ka, dehydrated ka, inom ng maraming tubig, kailangan binabasa-basa yung ilong. Parang, decongestant din siya. Pag sa airplane, sabi ko nga, lagi may chewing gum. What causes ear pain? Tulad na sinabi ko, maraming cause. Tinuro ko na sa inyo, pwedeng swimmer's ear sa labas, kakadot-dot, infection, pwedeng otitis media sa loob, kung may allergic rhinitis, may sipon, pwede rin yan, sinusitis, ear problems, and earwax. Okay, sana po nakatulong tong video natin. Kung may problema, pa-check po tayo sa ating ENT doctor. God bless po.